sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa mga kabataang kababaihan, ang manika ay isang importanteng bahagi ng kanilang pagiging musmos. Ito ang siyang palagi nilang nilalaro noon kasama ang ating mga kaibigan at siyang naghahatid ng kasiyahan sa atin. Ngunit paano kung ang nakalakhan mong laruan na akala mo'y simpleng libangan lamang ay siya palang magiging instrumento upang maranasan mo ang isang bangungot sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Aliyah, 39 years old at isang taga-probinsya. Napasulat po ako sa inyong programa upang ibahagi ang isang pangyayari sa aking buhay. Bata pa lamang po ako nang mangyari ang ikakwento kong istorya sa inyo. Sa aming probinsya po ay kasama namin nila inang ang aming mga kamag-anak. Kabilang na nga po dito si Lola. Magkakahiwalay lang kami ng mga tahanan ngunit magkakatabi lamang din naman po ang mga ito. Parati po ako noong tumatambay sa bahay ni Lola dahil napakadami niyang manika na gawa sa mga straw. Gustong gusto ko po sanang laruin ito ngunit pinagbawalan ako ni Lola. Maging sila inang ay ayaw din na hahawakan ko ang mga ito. Halos lahat naman po yata ng mga kabataan noong time na yon ay mahilig talaga sa manika. Ito kasi talaga ang usong-uso noon na laruan. Pero dala nga po ng kahirapan namin ay hindi ako makabili ng mga magagandang klase ng manika na gusto ko. Sobrang inggit na inggit po talaga ako noon sa mga kalaro ko na mayroong mga nagagandahang mga laruan. Nakita naman ng aking lola ang aking kagustuhan na magkaroon ng sarili kong manika upang hindi na lamang ako manghihiram sa aking mga kaibigan kapag nagkakalaro kami. May times po kasi na nakatanghod lamang ako sa kanila dahil wala naman akong manikang magagamit. Kaya naman kahit gawa sa straw ay ginawa na ko ni Lola ng sarili kong manika na kagaya noong mga nakikita ko sa koleksyon niya. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala yung mga nakakabit na kung ano-anong mga bagay sa mga manikang iyon ni Lola. Ayon sa kanya ay espesyal ang manikang ibinigay niya sa akin. Tuwang-tuwa po talaga ako noon dahil sa wakas ay meron na din akong may pagmamalaking manika sa aking mga kalaro. Agad kong ipinagyabang ang naturang laruan sa kanila. Ngunit pinagtawanan lamang ako ng aking mga kalaro. Kesyo ang pangit daw ng dala kong manika at mukha daw itong basahan. Nangaasar pang ipinakita ng mga ito ang kanilang mga makikinis na Barbie dolls. Dahil nga hindi nila nagustuhan ang dala kong laruan ay hindi nila ako isinali sa kanilang paglalaro. Umiiyak ako nang nagtungo sa bahay ni Lola at sinabi dito ang mga nangyari. Galit na galit noon si Lola sa aking mga kalaro at nangako siya sa akin na bibigyan niya ako ng mas magandang laruan kesa sa mga kalaro kong yon. Natuwa naman ako sa sinabi ni Lola. Kaya naman medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na din muna ako nakipaglaro sa mga kabataan doon dahil alam ko namang aawayin nila ako. Pagkalipas nga papadudot ng ilang araw, masayang bumisita sa akin si Lola. Sa kamay niya ay hawak-hawak na niya ang isang malaking kahon. Noong una ay nagtataka ako kung ano ang dala-dala niya. Ngunit ilang saglit pa nga ay
pinabuksan na niya ito sa akin. Sa loob nito ay nandun ang isang malaking laruan na parang bahay. Natuwa naman ako dahil ito yung laruan na nauso noon, yung tinatawag nilang dollhouse. Nayakap ko talaga noon si Lola dahil sa wakas ay meron na akong magandang laruan na maipagmamalaki sa mga mapangmataas kong kalaro. Nilabas ko kaagad ito sa kahon at medyo madumi lamang ito at may itim-itim naman siya na parang galing sa uling. Malungkot naman at tumingin sa akin si Lola, sabay sabi na nabili lamang niya ito doon sa kabilang bayan. Second hand daw ito kaya medyo madumi. Initihan ko naman si Lola at sinabing ayos lamang yon. Binuksan ko ang loob nito ngunit wala akong nakitang mga manika na tau-tauhan dito. Napapatanong akong tumingin noon kay Lola. Sinabi lamang niya sa akin na gagawa na lamang niya ako ng maliliit na manika doon dahil marunong naman daw siya. Ipinakita ko naman kaagad sa mga kalaro ko ang naturang laruan. Yung iba sa kanila ay wala pa noon dahil medyo mahal daw yon kung bibilhin. Kaya naman parang medyo natuwa ako dahil wala pa sila nito. Nang tanungin naman nila ako tungkol sa mga maliliit na manikang dapat na nasa loob nito ay sinabi ko sa kanila na gusto ko kasi na gawa ni Lola ang mga ilalagay ko doon. Parang natakot naman sila, sabay sabi sa akin na huwag ko daw sana silang kukulamin gamit ang mga ito. Nagtataka naman ako na nagtanong kung bakit naman nila nasabi yon. Ayon daw kasi sa mga nanay at tatay nila, si Lola daw ay kilalang mangkukulam sa aming lugar. Ang mga manika daw na ginagawa ni Lola ay ginagamit nito sa pangungulam sa mga taong nakakaaway nito. Nagalit naman ako sa kanila at sinabing hindi ganon ang lola ko at mabait ito. Hindi ko tuloy napigilan na sabihan ang mga ito na naiinggit lamang sila sa bago kong laruan kaya ganon sila. Pagkatapos kong sabihin yun ay agad na din akong umalis at dala-dala ang laruan ko, Papa Dudut. Pag uwi ko ay kinuwento ko sa inang ang mga sinabi nila sa akin. Tahimik lamang noong una si inang. Ilang saglit pa ay sinabihan ako nito na huwag daw akong makinig sa mga yon. Panggagamot daw ang ginagawa ni Lola. Hindi lamang ito naiintindihan ng ibang tao dahil para sa kanila ay hindi totoo ang ganong mga bagay. Napanatag naman ang aking kalooban sa kanilang mga sinabi. Kaya naman ang matapos ni Lola ang mga maliliit na manika na kanyang inihanda sa akin ay muli akong nakipaglaro sa mga kabataan sa aming lugar. Hindi naman na ulit nila binanggit pa ang tungkol sa pagiging mangkukulam daw umano ni Lola. Isang pamilya ng mga manika ang ginawa ni Lola. Binubuo ito ng tatay, nanay, ate, kuya at bunso na siyang swak na swak sa dollhouse na ibinigay niya sa akin. Natuwa kaming magkakalaro dito dahil maaari kaming mag-roleplay ng bahay-bahayan gamit ito. Ngunit hindi pala sa lahat ng oras ay nakakatuwang maglaro ng ganitong mga bagay. Simula kasi nang mapunta sa akin ang dollhouse na yon at malamanan ng mga manika, sa loob ay may mga ilang hindi may paliwanag na pangyayari sa akin at maging sa mga humahawak ng manikang nasa loob nito. Hindi agad namin ito pinansin nila inaang dahil baka nagkakataon lamang ang mga kakaibang kaganapan na yon. May isa kasi sa mga kalaro ko na nagkasakit matapos ang unang beses na laruin namin ito. Nagkaroon siya ng kakaibang paso sa kanyang muka at sa ibang parte ng kanyang likod. Sa hindi malamang dahilan simula ng hawakan niya yung manika na kumakatawan sa atin ng pamilya. Dahil nga probinsya, pinagpalagay namin ito na may nahawakan o nadikitan siyang isang klase ng halaman na siyang naging dahilan ng kanyang mga sugat. Bukod pa sa ganitong kaganapan ay parang may kakaiba din akong nararamdaman tuwing gabi sa aking paligid. Para bang may nakatingin sa akin at minsan pa nga kahit malamig naman ang klima ng mga panahong yon ay parang bigla na lamang umiinit sa loob ng aking kwarto. Kapag ikinagkwento ko ito kina Lola at inang ay tinatawanan lamang nila ako dahil kapag natutulog daw ako ay nakabalunbon ako sa kumot kaya daw marahil ay nakakaramdam ako ng init. Bagaman at iba talaga ang aking pakiramdam ay naniniwala ako noon kina Lola at inang. Nang mga sumunod na araw
ay nagpatuloy pa din kami ng paglalaro ng aking dollhouse. Kasalukuyang kaming nagkukulitan nang bigla na lamang manahimik ang isa sa aming kasama. Nakayuko lamang ito habang hawak ang manika na siyang nagsisilbing bunso sa aming bahay-bahayan. Sinubukan namin siyang kalabitin dahil akala namin ay nakatulog siya. Ngunit paghawak namin sa kanya ay bigla na lamang siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Nakala mo ay sinasaktan siya. Pinipilit nitong hilahin ang kanyang damit sabay sigaw ng mainit, mainit. Narinig naman ito ng mga matatandang naroroon at agad siyang nilapitan. Nang tanggalin nila ang damit nito ay nakita dito ang katulad ng mga paso na lumitaw sa isa din naming kalaro. Kitang-kita ang takot sa mukha ng mga matatanda at halata sa mga tingin nila na ako ang parang pinagbibintangan nilang may gawa noon. Dumagdag pa na noong lumapit ang nanay niya ay sinigawan ako dahil kinukulam ko daw ang anak niya. Ito naman ang eksenang naabutan noon ni Inang. Galit na galit niyang sinagot ang nang bibintang na yon sa akin na ayusin daw ang lumalabas sa bibig nito dahil hindi nito alam ang kanyang mga sinasabi. Nauwi sa away ng matatanda ang naganap ng araw na yon. Pinagbawalan na ako ni Inang na makipaglaro sa mga batang yon at doon na lamang daw ako sa loob ng bahay maglaro kasama ang aking mga pinsan. Nalungkot ako ng mga panahong yon dahil bukod sa nawalan ako ng mga kalaro ay napaaway pa si Inang nang dahil sa akin. Naging sandalang ko noon ang dollhouse na ibinigay sa akin ni Lola. Dito ko ibinaling ang lahat ng oras na maaari akong maglaro. Hindi pa din naman nawawala ang pakiramdam ko tuwing gabi na may nakamasid sa akin. Kaya naman upang malaman kung bakit ganon ang aking nararamdaman ay nagpa siya akong magpanggap na tulog upang tignan kung sino ang palihim na nagmamasid sa akin. Kinagabihan nga ay nagtulog-tulugan ako at inihintay kung sino ang sisilip sa akin sa silid na yon. Pinakiramdaman ko ang aking paligid ng walang ano-ano ay unti-unti kong naramdaman na parang umiinit na doon. Dito ko idinilat ang aking mga mata, Papa Dudut. Wala akong napansin noong una. Ngunit ilang saglit pang lumipas ay napansin ko na may mapulang bagay doon sa aking dollhouse. Mabilis akong bumangon upang tingnan kung saan nanggagaling yon. Ngunit pagbukas ko ng pintuan ng aking laruan ay wala naman akong nakita na maaari nitong pagmulan. Napapakamot pa ako noon sa aking ulo dahil nga sa pakiramdam ko ay pinaglalaroan na ako ng aking imahinasyon. Sinilip-silip kong muli ang loob nito nang mapadpad ang aking paningin sa mga bintana nito. Ay talagang napatras ako sa gulat, Papa Dudut. Sa maliit na bintana kasing iyon ay may nakita akong isang pares din ng malalaking mata at parang luluwana na nakatingin sa akin. Ang paligid nito ay namumulan at tulad ng itsura ng skeleton display na nakikita natin sa mga science room ng ating mga eskwelahan. Kasabay nito ay pumailan lang din ang masangsang na amoy nang parang nasusunog na kung anong bagay. Dahan-dahan akong umatras palayo sa dollhouse kahit nanginginig ang aking katawan. Sa takot ay pinilit kong tumayo at silipin ang kabilang bahagi ng dollhouse upang i-check kung merong tao doon. Ngunit wala talagang kahit sino na makikita dito at nag-iisa lamang ako sa kwarto. Dito na parang gumana ang instinct ko na nagsasabing umalis na ako sa kwarto ko. Mabilis akong tumayo upang magtungo sa pintuan, ngunit pagkatayo ko at pagkaharap sa bandang may pintuan ay sinalubong ako ng isang nagbabagang nilalang at dinamba nito. Natumba ako at napahiga sa sahig at hindi ko maiwasang mapasigaw dahil sa gulat.
Mabilis namang narinig ni Inang ang aking sigaw kaya naman nakapunta agad ito sa aking silid sa harapan mismo namin at naglahong parang bula ang naturang nilalang. Nakatulala lamang noon si Inang habang ako naman ay pumapalahaw na ng iyak. Parang doon lamang nag-sink in sa akin ang lahat at ngayon lamang tila sumipa ang sobrang takot na kanina ay pinipigilan kong maramdaman. Nang marinig naman ni Inang ang aking iyak ay parang doon pa lamang siya natauhan at lumapit sa akin. Niyakap niya ako at pinatahan kahit siya mismo ay ramdam ko na nanginginig din. Nang gabing yon ay sinamahan ako ni Inang sa kwarto. Hindi niya ako iniwanan. Kinabukasan ay tinanong kaagad ako ni Inang kung ano yung nakita namin kagabi. Sinagot ko naman siya na hindi ko din alam kung ano ang nakita kong yon dahil yun naman ang katotohanan. Ikinuwento ko lamang sa kanya na may nakita akong nakasilip sa akin sa dollhouse ko at bigla na lamang lumabas ang nagliliyab na nilalang na yon. Nagkataon naman na wala noon si Lola kaya hindi din namin siya matanong kung ano ang nilalang na yon. Kasalukuyan kasi noong nasa ibang bayan si Lola dahil ayon kay Inang ay may nagpapagamot dito. Pansamantala akong pinagbawalan ni Inang na hawakan ang dollhouse na yon at ibang bagay daw muna ang aking laruin. Ngunit dahil nga sa pinagbawalan na ding makipaglaro sa akin ng mga kabataan doon ay hindi din ako makalabas. Ang mga pinsang ko lamang ang aking nakakalaro ng mga panahon na yon. May isa kong pinsan na halos kaidaran ko lamang at talaga namang napakapilyo. Nang malaman ito ang nangyari sa akin nang dahil sa dollhouse ko ay tinawanan lamang ako nito. Ayon sa kanya hindi naman daw totoo ang mga ganong bagay. Baka daw guni-guni lamang namin yon ni Inang. Pinagpilitan ko naman sa kanya na hindi namin yon imahinasyon at totoong may nakita akong umaapoy na nilalang. Upang patunayan ito sa kanya ay nilabas ko ang dollhouse at dinala sa kanilang bahay. Hindi ito alam ni Inang dahil umalis siya noon upang mamalengke. Sinabi ko sa aking pinsan na iiwan ko doon ang dollhouse dahil tuwing gabi lamang nagpaparamdam ang lumiliyab na nilalang na yon. Pumayag naman ito at biniro pa ako na kapag hindi daw nagpakita sa kanya ang nilalang na ito ay ipagkakalat niya sa aming lugar na sinungaling ako. Halos maiyak-iyak ako noon dahil wala na ngang mga batang nakikipaglaro sa akin ay gagawin pa niya ang ganong klase ng mga bagay. Pag uwi ni Inang ay may ikinuwento siya sa akin. Nagkaroon daw pala ng sunog sa kabilang bayan noong nakaraang buwan. Buong pamilya ang nawala ng buhay dahil na nga din sa hindi daw agad nakalabas sa mga ito. At huling na daw nakarating ang mga bumbero dahil medyo liblib ang lugar na kinakalagyan ng kanilang bahay. Sabi pa ni Inang ay halos kaidaran ko lamang daw ang bunsong anak ng mga ito. Kaya naman nang marinig daw yon ni Inang ay agad ako ang inisip niya. Binilinan niya ako na iwasan ang paglalaro ng apoy, lalo pa nga at makulit pa naman daw ako. Biglang pumasok sa isipan ko ang nagliliyab na nilalang na aking nakita noong nakaraang gabi. Nung nakita ko kasi ito at dinamba niya ako ay parang hindi naman ako nito gustong saktan. Bagkos ay parang gusto ako nitong yakapin. Pero kahit pa nga ganon ay mas nanaig pa din ang takot ko dito. At hanggat maaari ay ayaw ko na siyang makita pang muli. Nang gabing yon ay wala akong nararamdaman na kahit na ano sa aming bahay marahil dahil na nga din sa wala naman sa loob ng bahay ang dollhouse. Kinabukasan ay nagising kami ni Inang sa palahaw na iyak ng aking tiyahin, nanay ng aking pilyong pinsan. Nagkakwento ito sa iba naming mga kamag-anak na noong nakaraang gabi daw ay nagisingan niya ang kanyang anak na sumisigaw sa sakit. Nang makita daw niya ito ay para itong napapaso dahil panayang sigaw nito na ang init daw ng kanyang katawan. Nang tanggalin daw niya ang damit nito ay nakita niya na may parte ng katawan nito ang tila nasunog. Halos hindi daw makagalaw ang aking pinsan dahil sa sakit ng mga sugat niya. Tinanong ito ni Inang kung may nahawakan ba itong halaman na maaaring maging dahilan ngunit wala naman daw.
Napakalinis nga daw ng kwarto nito at napansin lamang daw niya ay ang laruan na nasa silid nito. Doon ko naman sinabi sa kanila na yon ang napapala nito kasi ayaw niyang maniwala sa akin tungkol sa dollhouse. Nagtataka naman si inang kung bakit nabanggit ko yon. Sinabi ko sa kanya na hiniram ng aking pinsan ng dollhouse na regalo ni Lola dahil gusto nitong makita ang nagliliyab na nilalang na nagparamdam sa akin. Napagalitan ako ni inang sa harapan ng aking mga tiyahin dahil sinabi na nga daw niyang itago ko ang dollhouse na yon hanggat wala pa si Lola. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Napahamak pa daw tuloy ang pinsan ko dahil sa katigasan ng aking ulo. Medyo na-guilty naman ako sa sinabi ni inang at humingi ng sorry dito. Maging sa aking tiyahin, tinanong ako ng aking tiyahin kung ano ang kinalaman ng dollhouse sa sitwasyon ng kanyang anak. Dito ay sinalaysay namin ni inang ang mga naganap sa aking mga kalaro matapos nilang hawakan ang dollhouse at ang mga manika sa loob nito. Napasign of the cross pa nga ang aming mga kamag-anak dahil sa sinabi namin. Marahil daw ay may kung anong masamang elemento ang nakapaloob sa dollhouse na yon na sumanib sa mga manikang ginawa ni Lola. Ang mga manika daw kasi na ginawa ni Lola ay madalas na ginagamit niya sa panggagamot. Kaya nga daw hindi nila sa amin pinapagalaw ang mga manikang nasa bahay ni Lola. May mga pagkakataon daw kasi na doon ipinapasok ni Lola ang mga masasamang elemento na gumagambala sa kanyang mga kliyente. Nagtataka lamang daw sila dahil kung may something nga sa dollhouse na yon ay bakit hindi ito naramdaman ni Lola. Mabilis daw makaramdam si Lola sa mga ganong bagay kaya hindi nila maintindihan kung bakit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito napansin. Para makasigurado na wala ng anumang mangyayari pang mga kung ano-anong kababalagan ay tinabi na muli namin ito ni inang sa aming bahay. Sa pagkakataong ito ay tinatako na sa aking isipan na hindi ko dapat galawin ang bagay na yon habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Lola mula sa kanyang pinuntahang trabaho. Nang gabing yon ay panatag naman akong nakatulog dahil alam kong wala na sa aking silid ang naturang dollhouse. Mahimbing ang aking pagkakatulog nang makarinig ako ng kalabog sa may silid kung saan itinago ni inang ang aking laruan. Napatayo naman ako bigla sa pag-aakalang may magnanakaw doon. Nagpa siya akong gisingin si inang na natutulog sa unahang kwarto. Naglalakad ako noon patungo sa silid ni inang nang bigla na lamang akong nakarinig na may sumisitsit. Ginala ko ang aking paningin ngunit wala naman akong makitang tao doon. Tutuloy na sana ako sa aking pupuntahan ngunit muli ko narinig ang sitsit na yon. Napatigil na ako. Medyo kinakabahan dahil this time ay narinig kong itong nanggaling sa kwarto kung saan ay nakatago pansamantala ang dollhouse. Hindi sana ako lalapit doon ngunit narinig ko ang boses ni inang na tinatawag ako papasok sa loob. Ang pagkakasabi pa nito ay, "Aliyah, halika dito sa loob, may sasabihin ako sa iyo." Pabulong pa ang pagkakasabi nito, bagaman at hindi ko siya nakikita ay nabobosesan ko naman si inang. Kaya naman agad akong pumunta doon. Sa isipan ko ay marahil ay may kinuha doon si inang at kailangan niya ng tulong. Ito din marahil yung naririnig ko na ingay kanina. Pagkapasok ko sa loob ng silid ay madilim noon. Bubuksan ko sana ang ilaw ngunit hindi pa man ako nakakalapit sa switch ay biglang nagkaroon ng mapulang ilaw sa loob ng silid. Nakaramdam na ako ng takot ng oras na yon. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko doon ang nagliliyab na nilalang. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa, 5 silang naroroon. Napasigaw ako at akmang tatakbo palabas ng silid ngunit bigla namang sumarado ang pintuan. Malakas na hampas ang ginawa ko sa pintuan habang tinatawag si inang. Ramdam ko ang init na dala ng kanilang mga nagliliyab na katawan habang papalapit sila sa akin. Nang makalapit sa akin, ang isa sa mga ito ay hinawakan niya ako. Matapos niya akong hawakan ay parang lumutang ang aking pakiramdam. At wala na akong maalala pa pagkatapos dahil nawalan ako ng malay.
Kinabukasan ay nagising ako na parang hinang-hina ang aking katawan. Nakita ko sa aking tabi si inang, namamaga ang mata nito at halatang galing sa pag-iyak. Hindi ko maintindihan ang sarili ko at parang may nararamdaman akong kakaiba, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Gusto kong yakapin si inang ngunit hindi kumikilos ang aking mga kamay. Maya-maya pa ay nakita kong pumasok si Lola sa kwarto. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay alam kong masasagot na ang mga katanungan sa aming isipan. Tatayo sana ako ngunit tulad noong una ay hindi ko may galaw ang aking katawan. Tatawagin ko sana sila ngunit maging ako ay nagulat nang imbes na boses ko ang aking marinig ay tila isang angel ang aking binigkas. Dito ko napagtanto na kumikilos mag-isa ang aking katawan. Kahit na hindi ko naman ito ginagalaw, nararamdaman ko na nagwawala ako na parang nais kong kumawala sa isang gapos. Narinig kong nag-uusap sila Lola at ina ngunit parang bulungan lamang ang mga yon. Kahit na nasa harapan ko naman sila. Parang ang layo ng kanilang kinakalagyan kung nasaan man ako. Naiyak na ako noon dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pinipilit kong alalahanin ang mga naganap noong nakaraang gabi ngunit parang may nakaharang sa aking isipan na kung anong puwersa. Ilang saglit pa ay lumapit sa akin si Lola. May ipinahid ito sa aking noo. May binabanggit na salita si Lola ngunit hindi ko naman ito maintindihan. Nararamdaman ko lamang na nasasaktan ako. Mas lumakas ang iyak ko noon habang papalakas ng papalakas ang dasal ni Lola ay mas lalo kong nararamdaman ang sakit. Ang huli ko na lamang naaalala ay ang hawak ni Lola na manika. Ito yung manika na ginawa niya sa dollhouse na siyang kumakatawan sa bunso sa pamilya. Matapos nito ay muli ko naramdaman yung pakiramdam na parang lumulutang tapos ay nawala na muli ako ng malay. Pagkagising kong muli ay sinubukan kong igalaw ang aking katawan. Sa pagkakataong yon ay naigalaw ko na ito ng maayos. Napabalikwas ako ng bangon at tinawag agad si inang. Mabilis namang lumapit sa akin si inang. Naiyak ko siyang niyakap, ikinuwento ko sa kanya ang kaninang karanasan ko na hindi sumusunod sa akin ang aking katawan. Na nakikita ko sila ni Lola ngunit hindi ko sila mayakap. Pumasok naman noon si Lola sa kwarto at doon ay ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Nung mawalan daw ako ng malay sa silid kung saan nakatago ang dollhouse ay nadatnan ako ni inang na walang malay. Nang tangkain niya akong gisingin ay ibang nilalang na ang nasa loob ng aking katawan. Kaya daw hindi ko may galaw ang aking katawan ay dahil sa hindi ako ang kumukontrol nito at ibang nilalang ang siyang nagpapagalaw dito. Nasapian daw ako ng isa sa mga nagliliyab na nilalang. Sinabi din ni inang na ipinatawag agad nila si Lola noong malaman nila na sinapian ako. Ginamot ako ni Lola gamit ang kanyang kakayahan, maging ang ibang mga nabiktima ng mga kaluluwang yon ay ginamot din ni Lola at ngayon nga ay nagpapagaling na lamang sila. Doon din ikinuwento ni Lola na noong binili niya ang dollhouse ay may naramdaman na siyang kakaiba dito. Kaya naman ginawa niya ng maliit na manika ang mga ito ay upang kung ano man ang nasa loob ng dollhouse na yon ay mapasok dito. Ngunit hindi daw niya akalain na mas malakas ang kagustuhan ng mga ito na makapanakit at iparamdam sa ibang tao kung ano ang kanilang naramdaman noong sila ay pumanaw. Yun po palang nabalitaan ni inang na pamilyang nasunog sa loob ng kanilang bahay ang siyang nagmamay-ari ng dollhouse na yon. Nang mawala ang mga ito sa mundong ibabaw, ay kumapit ang kanilang kaluluwa sa dollhouse na nabili naman ni Lola noon. Marahil daw ay may nananamantala sa mga naiwang gamit ng pamilyang yon kaya naman doon ito nakita ni Lola sa mga nagtitinda ng second hand na mga gamit. Ginawa na daw ni Lola ng paraan ng dollhouse na yon at ito turn over daw niya sa simbahan upang mabindisyonan
at hindi na muling magdulot ng anumang aksidente. Matapos ang kaganapang yon ay humingi naman ng tawad kay Lola ang mga kapitbahay namin na nang bintang sa kanya na mangkukulam siya. Nagpasalamat ang mga ito sa panggagamot na ginawa ni Lola sa kanilang mga anak. Bagaman at matagal na itong naganap sa amin ay madalas pa din namin itong napag-uusapan. Para sa amin ay ito isang aral at alaala na hindi namin makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na maibahagi sa iba ang aking liham. Lubos na gumagalang, Aliyah. Maraming mga hindi may paliwanag na bagay ang maaaring mangyari sa atin. Minsan ang akala natin na simpleng laruan lamang ay maaari din palang pagkanlungan na mga hindi matahimik na kaluluwa o nilalang na naghahanap ng paraan upang muli silang makabalik sa mundong ibabaw. Bago tayo bumili ng mga bagong gamit lalo na at kung gamit na, mahalaga na alamin muna natin ang pinanggalingan nito upang sa gayon ay makaiwas tayo sa anumang kakaibang bagay na maaari nating masagap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.